Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, mga Ukrainian voters umaasang matatapos na rin ang krisis sa kanilang bansa kasunod ng halalan doon. At militanteng Boko Haram ng Nigeria ay nilagay ng United Nations sa blacklist. Itong mga globalita ni Edwin Eusebio. Nagpapatuloy pa rin ang karahasan sa silangang bahagi ng Ukraine. Ito ay bagong idadaos na presidential election doon sa Mayo 25. Iginigiit pa ng mga rebelde na sundin ang halimbawa ng Crimea at pagsapi sa Russian Federations. Sa kabila ng kaguluhan, determinado ang mga Ukrainians na makaboto sa pag-asang magkakaroon na sila ng bago, lehitimong pamahalaan na maghahatid ng kapayapaan at katatagan ng kanilang bansa. Samantala, ipinakita ng mga pro-Russian separatists sa Eastern Region ang kanilang mga armas na nakuha nila sa pananambang sa Ukrainian military nitong Huwebes. 13 sundalo ang napaslang sa pag-atake. Umaasa naman ang mga international observers na uhupa ang mga karahasan sa Ukraine sa linggo nang sa gayon ay matutuloy alinsunod sa plano. Sakali namang walang kandidato na magwawagi sa unang halalan sa Ukraine sa linggo, ang dalawang kandidato na may pinakamaraming mga boto ang magtutunggali sa June 15 run-off vote. Pinatawan na ng sanctions o parusa ng UN Security Council ang Boko Haram rebels. Alinsunod dito sa kahilingan ng pamahalaan ng Nigeria. Naglalayong maputol na ang pagpopondo at pagkakaroon ng armas ng ekstremistang grupo. Ginawa ng Nigerian government ang kahilingan sa UN bunsod ng mga karahasan na ginagawa ng Boko Haram. Mabilis naman itong inaksyonan ng UN Council. Sinabi ni Australian Ambassador Gary Kinlan na pinuno rin ng Al-Qaeda Sanctions Committee na ang unang hakbang pa lang ito ng pagputol sa international support para sa Boko Haram. Ang naturang rebeldeng grupo ay nakabase sa Northeast Nigeria at pumaslang na sa libo-libong mga tao sa pulpa noong 2010. Ito ay sa layuning mapuwersa ang Nigerian government na tumalima at magpatupad ng mahigpit na Islamic law. Nalagay sa mga balita ang Boko Haram extremist dahil sa pagkidnap sa may 3,000 mga batang babaeng estudyante sa northern Nigeria noong kalagmang ng Abril. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.